Sigurado si Robert Papa kahapon, tapos ngayon mabubugbog na naman. Ngayon, mabubugbog na naman ni Alvin, patay na naman yan. Yung bang tatlo equal? Yes! Kagaya ng Manalo, equal din yan. Equal silang puro executive minister. Oh, di ba? Yung tatlong Manalo na yan, pareho lahat yung tatlo na yun. Isang executive minister yan. Parehas din yan. Oh, ano pa? Hindi ka mga mukha pala sa Biblia, no? Mga pala sa Biblia. Yung bang executive minister nasa Biblia ba yan? Wala naman. Diba? Parang ano, bibigyan kita ng irony. Pare-parehong equal yan. Si Manalo, executive minister. Si Eranio, executive minister. Si Eduardo, executive minister. Ayan, equal ba yan o hindi? Equal ba yan? Hindi. O, ayun po si Alvin. O, Bro Alvin. Bro Alvin. Umpisa na tayo. Kinulata ko na yan. Umpisa na tayo. Kinulatan na rin niya ni Nas, kinulatan na rin niya ni Noel, pero ako, sinisigurado ko, kulatan na naman aabutin sa iyo niyan. Kulatahin mo. Kulatahan na ayo, Bro Alvin. Sigurado, nakulatan na naman siyang hinito kagabi, nakulatan. Kulatahan na. Buti, maaga siya. Hindi na alam, nilabangan ko siya dito sa group chat. Sigurado talaga to. Alam ko yung Papa Ketchup lang eh. Yung Papa Ketchup ba? Gawin mo sa usawan, Bro Alvin. Gawin mo sa usawan yung Papa Ketchup. Sigurado, ihawin ko talaga to. Ihawin ko talaga. Ihawin mo, gawin mo sa usawan yung ketchup. Sige. Out muna ako. Okay. Sige. Para makapasok yun. Parang nag-oposition ko na to. Ito ba si Alvin Gitamundong, yung parang baliw na kung magsalita, siya lang ang nakaano sa debate? Awag naman ng salitang baliw. Bro Robert, hitting below the belt ka na agad. Hindi. No hitting below the belt. Kasi hindi ko alam yon. Hintayin mo mamaya. Bro Alvin. Hintayin mo mamaya, Bro Robert. Mababaliw sa'yo. Tingnan mo kung paano yung mabaliw sa'yo. Yari ka. Okay, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat, no? At magandang gabi sa mga nasa Amerika, no? Sa iba't ibang panig ng mundo. Kayo po ay nakikinig at nakasubaybay sa Debaters Convention, no? At meron po tayong gaganapin na maalamat na debate sa umagang ito dito sa Philippine time. So ito ay between RCC against INC. No? Patutunayan ko na ang Trinity o tatlong persona sa isang Diyos, ito ang tunay na aral. So, affirmatibo dito si Brother Alvin Gitamundong ng RCC CFD at negatibo naman dito si Brother Robert Papa ng INC, no? At ito po ay maalamat na debate, ibig sabihin ay ancient debate na ito, no, between Arian and Tertullian, yan. So ito po ay magandang debate. So mag-umpisa na tayo, Bro Alvin. Are you ready for 10 minutes? Pero bro, okay lang ba mag-promote lang muna ako bago mag-start? Sige, pwede. Okay, sige. Saglit lang to. This debate is brought to you by Vitamin C. Yun po. So, kailangan natin ng vitamin sa katawan. So, bili lang po kayo. Makikita po yan sa page na to. Makikita nyo sa screen. So, pwede po kayo mag-order. So, maraming salamat po. Yeah. Sige, game na kayo. Okay. Alvin, kulatahan, nagmaayo, kulatahan na. Okay, Bro Melchor, hiling namin na paki-mute muna at dako tayo sa first constructive argument na tatayuan at sa side ng RCC CFD. Brother Alvin, pasok. 10 minutes. Start. Now. Maraming salamat, Mr. Moderator, Brad Sispo Sustento. At ang ating katunggal ngayon, ang si Brad Robert Papa ng INC, Iglesia ni Cristo. At sa lahat ng makikinig sa atin, mga viewers and listeners, mga katoliko at hindi katoliko, muli, magandang umaga.
At salamat uli kay Brad Robert na pinaunlakan niya ang challenge ko sa kanya. Inabangan ko siya buong umaga ngayon at lumabas talaga siya eh. Kaya ngayon, we have agreed to debate about the Trinity na ako yung affirmative sa Roman Catholic Church. Patutunayan ko ayon sa Biblia na ang Holy Trinity is the one true God. Tapos siya naman ang tututol bilang negative. Kaya mag-upisa ako ngayon ayon sa Ebanghelyo na pinasulat ng ating Panginoon Kristo kay Apostol Mateo, sa Mateo Kapitulo 28, talatang 19 hanggang 20, Matthew chapter 28, verse 19 to 20, King James Bible, ang babasahin ko dito. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So salita yan mismo ng ating Panginoong Kristo. Kung tinatanggap ng ating katunggali ngayon na si Brad Robert Papa ng INC na Panginoon ng ating Panginoong Kristo at hindi magsasabi ng kabulaan na nagkasinungalingan, dito sa narinig natin ngayon sa Mateo 28:19-20, dapat ituro nila ng INC at ni Brad Robert Papa na may tatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo sa isang pangalan, in the name, singular name. Ano yung name? Siyempre, kung ang Father is God, naturally, the Son also is God, and the Holy Spirit also is God. But they are not three gods, but only one God. They refer in this verse, Matthew 28:19, to the three persons of the Holy Trinity, which is one God. Ngayon, pag hindi mo ituturo yan dito, ngayon, sa panahon natin, you will be condemned by St. Paul. Kung hindi mo tatanggapin niya na katotohanan, yung tatlo persona yon sa isang Diyos, sa isang pangalan ng Diyos, you will be condemned. Galatians chapter 1, verse 6 to 9, ito ang ating matutunghayan dito sa Galatia. Sulat ni San Pablo Apostol sa taga-Galatia, condemning, preaching another gospel. Galatians 1, 6 to 9, King James Version again, English Bible. I marvel that ye are so soon removed from him that called unto you the grace of Christ unto another gospel. Ayan, pag hindi tatanggap mong Mateo 28:19, Ebanghelyo ni Kristo, which is not another, but there be some that trouble you, and were pervert the gospel of Christ, but though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you, than that which he preached unto you, let him be accursed. Now, sa Duail's version, let him be anathema. As we said before, verse 9, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you, than that ye have received, let him be accursed. Duail's version, let him be anathema. Galatia Kapitulo 1, talatang 6 hanggang 9. Ngayon, balik tayo. Ang Father, wala nang debate kasi God naman sa kanila, sa INC. Ang Father, ganun din sa Iglesia Katolika. Ngayon sa Son, is the Son described by the Apostles as God? Yes, of course. Kaya nga, isinabi ni Kristo sa Mateo 28:19, kasi yun ang pagkikilala nila sa anak. Saan mababasa? Sa Iglesia sa Roma. Sulat ni San Pablo sa Iglesia sa Roma, letra po letra sa King James Bible, mababasa. Roma Kapitulo 9, talatang 1, versikulo 5. Romans chapter 9, verse 1, 5. I say the truth in Christ. I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost. Sabi ni San Pablo Apostol, nagsasabi siya, katotohanan lang tungkol kay Kristo at hindi siya nagbubulanan o nagsisinungaling. Ang kanyang konsyensya, ang testigo mismo, ang banal na Espiritu Santo. Sa talatang 5, tungkol kay Kristo. Sino ba si Kristo? Ay ni San Pablo Apostol na hindi nagsisinungaling. Romans chapter 9, verse 1, 5. Whose are the fathers? And of whom, as concerning the flesh, Christ came, who is over all, sino? Who is God, capital G, God, blessed forever. Amen. Ayan, napakaliwanag. Roman 9:1, 5, tinutulan ngayon ni Brad Robert Papa ng Iglesia ni Cristo. No, kasi naturuan siya ng kanyang puno ng mga Manalo clan mula pa kay Felix Manalo, kay Iranio Manalo at ngayon kay Eduardo Manalo. Kaya, excuse me, Mr. Moderator. Teka, huwag kang sumabat muna kay this is my stand. Hindi naman ang topic natin dito the yes, church eh. Pero huwag kang magbanggit ng hindi ayon sa topic natin. Oh, pero sinong nagturo sa iyo? Wait lang, post time. Wala namang iba nagturo sa iyo eh. Post time tayo. Sige. Okay, Brother Robert,
Huwag ka sasabat kasi that is first warning pag sumasabat ka na hindi mo Okay, oras. sige. Okay? So, resume time tayo. Your time, 4 minutes po. No? 4 minutes. Maraming salamat, Mr. Moderator. At Brad Robert, kasi batay sa talata sa Galatia 1:6 hanggang 9, pag may magtuturo sa iyo na ibang tao, tulad ng apostol, nagangkin apostol, nagangkin anghel, ay you condemn him or anathema kung ibang ebanghelyo. Kaya nga, na-point out ko sino nagturo sa iyo, wala namang iba. So sige, hindi ko na lang sasabihin ng pangalan, basta yun ang punto. Ngayon, letra po letra yan sa Iglesia sa Roma, sulat ni San Pablo Apostol. Tapos tutulan mo yan ngayon na si Kristo, letra po letra, God over all, blessed forever, Amen. Napakaliwanag dyan, Roman 9:1. Katotohanan ng kay Kristo, sabi ni San Pablo Apostol, kama 5. Kaya, kondinado ka sa Galatia 1:6 hanggang 9. You are anathematized and you are accursed and condemned. Galatians chapter 1, verse 6 to 9. How about the Holy Spirit? Kaya wala na tayong debate sa Ama, Diyos ng Ama. Ngayon, ang anak, letra po letra, napatunayan ko rin Diyos. Kung tutulan mo, antikristo ka na agad. So ngayon ang Espiritu Santo, is the Holy Spirit God? Yes, Revised Standard Version in English, 1 Peter chapter 1 verse 11, unang Pedro 1:11, Revised Standard Version. They inquired what person or time was indicated by the Holy Spirit of Christ with them when predicting the sufferings of Christ. O sino na yung Espiritu Santo ni Kristo? Persona. Unang Pedro 1:11, Revised Standard Version. Duda ko ito si Robert Papa at kasamahan niyang iglesia, walang Revised Standard Version, Standard Bible yan ng RSV. Walang RSV, kaya hindi alam pala na persona palang Holy Spirit. Ang persona sa kanila, ang Ama lang at ang Anak. O ngayon, balik tayo sa Mateo 28:19. Di ba tama na binyagan niyo sila, turo ni Kristo nating Panginoon sa pangalan, isang pangalan lang? Anong pangalan yun na nag-iisa? Yung pagka-Diyos, kasi ang Ama, Diyos. Ang Anak, Diyos, Roman 9:1-5. Ang Holy Spirit din is God. Acts chapter 5 verse 3 to 4. Gawa 5:3 hanggang 4. Sabi ni Pedro, Ananias, you have not lied. You have lied to the Holy Spirit. In verse 4, letra po letra, you have not lied to men, but you have lied to God. Hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi nagsinungaling ka sa Diyos. Capital D, Diyos. Napakapayat, napakasimple na statement ni San Pedro Apostol. Acts chapter 5 verse 3 to 4. O kaya persona, unang Pedro 1:11, Revised Standard Version, persona yung Holy Spirit. Ang anak din ba, persona? Oo, siyempre. Saan mababasa? King James Bible, 2 Corinto kapitulo 2, talatang Gs. For I forgave anything to whom I forgave it. King James Version English Bible, for your sakes forgave I it in the person of Christ. In the Greek, prosopon or prosopos, meaning persona in Latin, translated in English, Tagalog, Cebuano, persona, letra po letra, in the person of Christ, persona ni Kristo. Kaya Holy Spirit may persona. Unang Pedro 1:11, Revised Standard Version English Bible, standard. Tapos, 2 Corinto 2:10, ang anak, persona. Person of Christ, letra po letra. Tapos, Diyos na tunay. Roman 9:1-5. Ang Ama, wala namang debate kasi persona yan sa Iglesia ni Cristo at sa RCC. Kaya, tunay na Diyos yan, first person. Kaya ulit, Mateo 28:19, ito yung ituro natin ng katotohanan ukol sa Ebanghelyo na itinuro ni Kristo. Magbinyag tayo sa isang pangalan. Anong pangalan yon? Pangalan yon ng Diyos, walang iba. Kasi kung hindi pangalan yon ng Diyos, ang referring to Matthew 28:19, letra po letra, yung word name, baptize them in the name, kung hindi yan Diyos, ibig sabihin pala ng INC ni Brad Robert Papa, hindi pala Diyos yung Ama nila. So madadamay talaga Robert Papa by implication. Yung Mateo 28:19, implicated doon na kung Father is God according to you, then the Son also, because He is the Son of the Father. Ano ang kaurian at kasarian at kalikasan ng Ama? Yun din ang anak. Langan naman ng baboy, Brad Papa, mga anak ng kambing. Ang tao, mga anak ng pusa. O anong kabubuhan yan pag ganyan ang logic natin? Kaya ang Ama, nanganak ng anak, ang anak din, kauri din, at kalikasan ng Ama. Diyos yun, isang Diyos lang din sila. Tapos ang Holy Spirit is the Spirit of the Father, Matthew 10:20. Espiritu din ng anak, Galatia 4:6, Roma 8:15, marami pang talata ng Biblia. Kaya ang Holy Spirit is also the third person of the Blessed Trinity. O napakaliwanag, napatunayan ko ngayon, tatlong persona. Kung hindi mo yan tatanggapin na may pagkumbaba, hindi ka maliligtas. Sabi ni Apostol Santiago sa Santiago 1:21, tanggapin nyo
na may pagpakumbaba ang salita ng Diyos upang kayo ay maligtas. Kung hindi natin tanggapin ang mga talatang ito na mga letra po letra, ha? Letra po letra sa Biblia, binasa ko. Pag hindi natin ito tanggapin, we will be accursed, we will be condemned, and we will be anathematized. Galatia 1:6 hanggang 9. Dito sa referensya ko, Early Christian Heresies by Dr. Joanne O'Grady, PhD, Doctor of Church History, page 95, inamin dito ng professor na nagsabi siya, all forms of Arianism which deny the divinity of Christ and even the Holy Spirit were anathematized, and Arius was posthumously condemned for denying the full divinity of the Word. Galatia 1:6 hanggang 9. Now from then, Arianism had become a heresy. Naging erehiya na. Umaling aral, uturo, doktrina na kinundi na. Galatia 1:6 hanggang 9 ng iglesia na Kristiyana noong panahon pa ni Arius. Ngayon, kinundi na yung Arius, binasura ng iglesia Katolika na heresy. O ngayon, napulot ng kanyang tagapagturo na para sa kanila, anghel. O napulot yun, ang heresy na yun, na nag-denying the Holy Trinity. O ngayon, tinindigan na ni Robert Papa ngayon. Kasi naturuan to ng puno niya eh. O di ngayon, tinindigan na niya. Heretic pala siya, ayon dito sa Early Christian Heresies. O ngayon, Robert Papa, dapat magsisi ka na, bumalik ka na sa Iglesia Katolika habang buhay ka pa. No, magsisi ka, bumalik ka kasi binasa na ni Brad Alvin Gitamondok. No? Roman Catholic Apologists dito sa Biblia, letra po letra. Hindi ako nagdaya sa iyo. Kung meron ka dyang RSB, kung meron kang King James Bible, nandiyan yan lahat ang binasa ko. Kung gusto mo, screenshot ko to pagkatapos ng debate, forward ko lahat sa iyo. Kaya walang dayaan dito. Katotohanan lang. Time, bro. Time. Maraming salamat. Okay, moderator. Yan po, napakinggan niyo po ang first stand or constructive argument ng ating affirmativo, which is RCC, CFD, si Brother Alvin Gitamondok. Okay, salamat po sa mga sumusubaybay sa atin live at binabati ko po kayo lahat. Ulit ko po, no, this debate brought to you by Vitamin C, ang Vitamin C na nagpapatibay ng immune system. Okay, Brother Robert Papa, are you ready sa 7 minutes? Okay. Ready na? Okay, timer ready ka na, Mr. Alvin? Yes, kanina ready pa. Na ba si Mr. Alvin? Okay, kanina yes. pa. Ginamit mo yung Mateo 28:19, di ba? Yes. Okay. Mayroon bang sinabi dun sa talata na si Kristo at ang Espiritu Santo ay God? Nandun ba? Sagot. Mayroon ka bang bababasang God doon? Meron o wala? Sagot. Kaya nga, pasagutin mo ako. Ang sagot ko, Yes. kung the voice, yes, huwag ka muna sumabat. Give me time to answer you. Yes! Hindi Kung ako- gagamitin natin, huwag ka muna sumabat. Brother Robert, ano muna, pagkatapos mo mag-throw ng question, hayaan natin siyang sumagot kasi merong 20 seconds to answer. Okay? Sige, proceed, Brother Alvin. Yes, kasi the voice, Protestant Readers New Testament, letter po letra, Mateo 28:19, wash them ceremonially in the name of the Triune God, capital G, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya nasagot kita, hindi mo pala alam ang mga talata sa Biblia, mga version. Kaya nagkamali ka, Galatia 1:6 hanggang 9, you are condemned and anathematized by St. Paul. You are accursed. Galatia 1:6 hanggang 9. Next question. So, hindi ko tinatanong ang Galacia. Tinatanong ko yung ginamit mo batayan sa Mateo 28:19. Doon, wala kang mababasang God the Son. Mr. Moderator, comments na, hindi na direct question. God the Holy Wait lang, Spirit. Brother Robert, magtatanong ka lang, hindi ka magpapaliwanag. Hindi, premise lang yun. Sige. Meron ka bang mababasang God the Son, God the Holy Spirit dun sa Mateo 28:19? Sagot! Meron o wala? Meron sa The Voice, Protestant Readers New Testament, letra po letra, Mateo 28:19. Okay. Mr. Moderator, Sige. sawayin mo muna Sige. siya, Mr. Anyway, Moderator. makikita May naman 15 yan. seconds Okay. ako ngayon, huwag ka muna sumabat, huwag kang tumawa. Huwag kang bastos. Brother Robert, pangalawang warning mo, no?
wag kang sasabat, sabi ko nga sa iyo, no? Pag sumasagot siya, hayaan mo siyang matapos. Ako naman magsasabi kung time na siya, no? Mayroon siyang 20 seconds to answer. Okay? Yung pagsabat mo, pause yung time, no? Yung pagsabat mo Actually, yung tanong ko kasi, Mr. Moderator, answerable ba yes or no lang? Kaya yung Yes, sinabi niya yes or no, okay na. May paliwanag yun eh. May 20 seconds paliwanag. Okay? Sasagot muna siya ng categorical, then paliwanag 20 seconds. Kung hindi naman niya gagamitin, sasabihin naman niya, yun lang, hindi naman eh. Okay, Brother Robert, pangatlong violation, may penalty ka na ha. So, proceed tayo. Meron ka pang 4 minutes ng pagtatanong. Next question, bro. Nasa na si Brother Robert? Nawala siya eh. So, pause the time. Okay, mic check, bro Robert. Okay, yan. Good. Okay, Bro Alvin. Ready ka na? Bro Robert, tanong mo, next question. Okay. Kung ang batay sa aklat ninyo na ang Ama, Anak, Espiritu Santo, they are perfectly equal. Tama? O mali? Yes, the Christian faith, page 95. According to the Apostolic Creed, the Father is equal to the Son, is equal to the Holy Spirit. They are all equal and co-eternal. May reklamo ka dyan? Pag hindi mo tinanggap yan, Galatia 1:6 hanggang 9, you will be condemned. Okay, time, next question. Next question. Kung ang si Kristo perfectly equal to the Father, kailangan bang bigyan ng kapangyarihan si Kristo? Yes, kasi si Kristo, tanggap mo na si Kristo ay binigyan ng kapangyarihan? Yes, kasi naging tao din siya para ipahayag sa buong mundo, sa mga anghel at sa mga tao na siya ang may kapamalaan tulad ng kapangyarihan ng Ama, Mateo 28:18. Pero ang binigay na kapangyarihan sa kanya biyang tao, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, katumbas siya ng kapangyarihan ng Ama. Galatia 1:6, you are condemned if you do not accept the truth. Okay. Ibig sabihin ng si Kristo nasa lupa, hindi siya Diyos. Wala akong sinabi na hindi siya Diyos. Maging sa lupa sa Diyos siya. Kasi sa Juan 5:18, sabi dito, sinasabi pa niyang ang Diyos ay kanyang Ama, at sa gayon ay pinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Yung lahat ng kapangyarihan na sa kanya, pantay siya sa Diyos. Mateo 28:18, Juan 5:18. Next question. Okay. Mr. Moderator, masyadong mahaba yung sagot, no? Although, 20 seconds yun. Ang sabi mo, itong mareklamo, Moderator, ito. Si Kristo, Diyos. Nandito sa lupa, Diyos. Bakit equal to the Father siya tapos bibigyan siya ng kapangyarihan? Hindi ba siya pwedeng? Hindi pa, sige, sagot po. Bakit siya binigyan ng kapangyarihan? Equal naman pala sila. Hindi yan categorical ha, open-ended question, nasagot ko. Roma 9:5, nasa kanilang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo. Ayon sa laman, kasi nagang laman siya naging tao, na siyang lalo sa lahat. Huwag ka muna magsabat. Mr. Moderator, sabat ng sabat to hindi makikinig, hindi to matuto. Brother Robert, sagutin mo ako ng 1 minute. Kasi sumasagot, Mr. Moderator, nililinaw ko lang, ang sinasagot niya hindi sa tanong. Hindi sa tanong sumasagot. Hindi, pwede mong i-contest yan sa akin, wag mo siyang sasabayan. I-contest mo siya sa akin, sabihin mo, Mr. Moderator, yung sagot niya ay hindi, yung tanong ko hindi nasasagot. Ito yung tanong ko. Ganon, hindi mo siya sasabayan. Hindi mo siya sasabayan. Okay ba? Okay. Okay, pero may penalty ka na. Okay, sasagutin ko, Mr. Moderator. Okay, pakisagot. Sagot ko kasi mula nung una na sagot ko kasi si Kristo ipinahayag na tao din. Si Kristo ayon sa laman, ibig sabihin tao, na siyang lalo sa lahat, Diyos, capital D na maluwalhati, magpakailanman. Yan ang pagpakilala ngayon.
Next question, last question. Okay. Mr. Moderator, ang liwanag ng tanong ko, ganito lang ang tanong ko Nang si Kristo ang sabi niya nasa lupa, Diyos, maliwanag yan sa sinabi niya kanina, equal to the Father. Kung si Kristo nang nandito siya sa lupa, equally to the Father na, bakit kinakailangan pang siya bigyan ng kapangyarihan? Equal naman pala sila. Mr. Moderator, sasagot na ako. Okay, narinig mo, Brother Alvin? Ang tanong niya, sige, tanong. Last question niya yan Last question niya, pakisagot na lang. Pinaalam ko sa kanya, kasi nang hindi pa naging tao si Kristo, wala pang alam ang mga tao, na Diyos pala itong naging tao. Ngayon naging tao na, pinaalam ni Pablo, na siya Diyos, kasi naging salaman na siya. Juan 5:18, katumbas siya at kapantay ng Ama, letra po letra, John 5:18. Kung tutulan mo yan, Antikristo ka, Okay, Juan 18:19. Okay, time. Okay, salamat Brother Robert Papa sa iyong cross-examination. Dito natatapos ang iyong cross-examination. At dadako tayo sa iyong unang tindig, no? First constructive arguments sa side ng negatibo. Okay? So, ready ka na, bro? 10 minutes? Okay, ready na. Wait lang Salamat sa aking... Brother Robert, wait, Brother Robert, 9 minutes pala, no? Kasi may penalty ka, no? So, 9 minutes lang. Okay, diba, tapusin ko lang 9 minutes. Brother Ferdinand, Pastor Ferdinand, ready ka na ba? Ready na, ready. 9 minutes siya, 9 minutes. Okay, Brother Robert, ready? Okay. So, klarong-klaro dito sa aking pagtatanong kay Mr. Alvin, wala siyang naisagot ng tama sa aking tanong. Dahil ang sabi niya, nang si Kristo nasa lupa, kapantay na siya ng Diyos. Yan ay maliwanag sa kanilang aral na ang Trinidad ay may perfectly equal. Kaya tinanong ko siya, napakasimple lang naman ang tanong, noong bang si Kristo nasa lupa, perfect equal to the Father? Yan ang aral nila, they are perfectly equal. Kaya tinanong ko siya, kung sila ay perfectly equal, dapat ba bang bigyan ng kapangyarihan itong si Kristo? Perfectly equal na nga sila. So maliwanag na hindi nakatugon o hindi nakasagot itong aking katunggali. At puro ang kanyang sagot ay puro paiwas. Pero alamin natin, yung bang Trinidad na kanilang aral, makabiblia ba yan? Ulitin ko, yung bang aral nila ay makabiblia? Sino ba ang iisa? Hindi tatlo, hindi isa at isa at isa. Tatlo o baka lampas pa, no? Okay. So, maliwanag ang turo ng Biblia kung ilan at sino ang tunay na Diyos at paano natin kilalanin ang si Kristo. Ang sabi sa 1:17-21, upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo na isa. Ito yung kanilang pinangangalandakan, yung pagiging isa. Pero pansinin natin, may itinatago itong si Alvin. Kahit doon sa ginamit niyang Mateo, anong itinatago niya? Wala siyang mababasa roon sa talata, God the Son, God the Holy Spirit. Bakit? Ang sabi sa 1 Corinto 8:5, sapagkat bagamat mayroong tinatawag ng mga Diyos, maging sa langit at mga sa lupa, gaya ng maraming Diyos ay marami sa Panginoon, yun, mga Diyos nila, mga Diyos-Diyusan. Pero ano sabi ng sa mga Kristiyano? Ngunit sa ganang mga Kristiyano, ang sabi, ngunit sa ganang atin, may isang Diyos lamang. Ang Ama, nabuhat sa Kanya ang lahat ng bagay. Iruin mo, sasabihin niya, ang Diyos ano? Diyos Espiritu Santo? Ang sabi ng Biblia, saganang atin. Sino ba nagsabi nito? Mga apostol, sa pangunguna ni Apostol Pablo, saganang atin, may iisang Diyos lamang, ang Ama. Walang anak, walang Espiritu Santo. Kaya ang tunay na Antikristo at nagtuturo ng kasinungalingang wala sa Biblia ay ang Roma Katolika o ang Katolika sa pangunguna ng kanilang punong mga papa na walang kaalaman sa Biblia sapagkat ang kanilang itinuturo ay labag sa Biblia. Paliwanag yan. Ngayon, puntahan naman natin
Sino pa ang nagturo na talagang iisa lamang ang tunay na Diyos? Wala siyang nakikilalang iba. Sa kanila, ang Ama, ang Anak, at silang tatlo. Pero sa unang Timoteo 1:17, ito masasabi natin. Ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Diyos ay ang kapurihan at ang kalwalhatian magpakailan-kailanman. Siya nawa. Mayroon bang itinuturing na tatlong persona dito na tatlong Diyos? Wala. Iisang Diyos sa kanila. 1 + 1 + 1 = 1. Pero ang liwanag ng nakasulat sa Biblia, iisang Diyos. Iisa. Sino yung iisa na yon? Ang sabi kanina, ikaw, Ama. Ang Ama lamang ang tunay na Diyos na kinikilala ng mga apostol. Kaya, ang turong Katoliko may kinalaman sa tinatawag na Trinidad. Ang mahalagang tanong, umaamin ba ang mga aklat Katoliko na ang salitang Trinidad ay wala man sa Biblia, ni hindi matatagpuan sa Biblia? Kung babasahin natin yung Systematic Theology, sa page 304, it says, the term Trinity is not found in the Scripture. Wala sa Biblia. Ang sabi, ang terminong Trinidad ay hindi matatagpuan sa kasulatan. Ito'y imbento lamang ni Tertulliano. So napakalinaw na nabali ko na sa paksang tinitindigan na yung Trinidad na sinasabi ng Iglesia Katolika na sa Trinidad daw ay may tatlong Diyos, may tatlong persona sa iisang Diyos, pinasisinungalingan yon ng tala ng kasaysayan, pinasisinungalingan yon ng tala ng Biblia. Kaya isang masaklap at makalimuot na pangyayari na ang mga Katoliko ay sumasam. Kaya, President, tinanong ko siya, kung palang kung si Kristo, equal sila ng Father. Bakit hindi kailangan pag si Kristo bigyan ng kapangyarihan? Mababasa yan, si Kristo binigyan ng kapangyarihan. Si Kristo binigyan ng kapamahalan. Si Kristo binigyan ng kadakilaan. Si Kristo pinabanal. Si Kristo, ang daming kadakilaan na ibinigay ng Diyos kay Kristo. Yung bang nagbigay at saka yung binigyan, equal? Yan, makikita natin ang turong Katoliko, hindi lamang wala sa Biblia, labag na sa Biblia. Kaya ano ang mababasa natin sa 1:14-28? Ang sabi, my Father is greater and mightier than I am. Equal ba yun? Aba, kapag sinabing equal yun, baka galing sa mental ang magsasabi nun. Kapag sinabing greater, equal, daig mo pa walang pinag-aralan kapag gano'n. Bakit? Biruin mo naman, sasabihin mo, si Kristo perfectly equal to the Father. Yet, ang Biblia ang sabi, my Father is greater and mightier than I am. Kitang-kita ang aral Trinidad ay wala sa Biblia, labag pa sa Biblia. Si Kristo, sino ba ang pinakilala ng tunay at iisang Diyos? Ito sabi, ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtinghala ng kanyang mga mata sa langit. At kanya sinabi, Ama, dumating na oras, walhatiin mo ang iyong anak, upang ikaw walhatiin ang anak, gaya ng ibigay mo sa kanya. Sa kapangyarihan, sa talata 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sino ang iisang tunay na Diyos na ipinakilala ni Kristo? Aba, hindi yung kasi niya sarili. Hindi sinabi ni Kristo, ako ang iisang tunay na Diyos. Ikaw din, Espiritu Santo rin. Walang ganon sa Biblia. Walang ganon, Mr. Alvin Ginamundok. Walang ganon sa Biblia. Ang nasa Biblia, ang ipinakilalang iisang tunay na Diyos, hindi ang sarili ni Kristo, kundi ang Ama lamang. Siya lamang ang nag-iisang
tunay na Diyos, wala nang iba. Kaya kung ating bibigyan pa, mapapansin talagang hindi naman equally equal. Mababasa natin yan sa unang Korinto 15:17 hanggang 28. Ang sabi, upang ang Diyos, ang Ama, ay maging lahat sa lahat. Sino ang isa sa mga susuko? Lahat ng bagay, pagkatapos lahat ng bagay mapasuko sa paanan ni Kristo. Kung gayon, ang anak din naman ay susuko sa nagpasuko sa kanya, ang Ama, upang ang Diyos, ang Ama, ay maging lahat sa lahat. Kaya, nabali ko ang aral Katoliko, ito ay makademonyong aral, wala sa Biblia, sapagkat ang aral na Trinidad, maging sa kanilang mga aklat, inaamin, ito'y wala at hindi mababasa sa Biblia. Ngayon, puntahan naman natin, baka akala naman ni Mr. Alvin ay sabihin na natin, time na po, time na. Yung Diyos mo eh. Time na. Okay, so let's move to the cross-exam for the negative side ng affirmative. So, ready ka na, Bro Alvin? Bro Alvin? Mr. Moderator, I'm ready na. Okay, Hello. Sir Alvin, ilang minuto ba to? 7 minutes? 7 minutes po ang cross-examination. Okay, so your time starts now. Maraming salamat, Mr. Moderator, Pastor Ferdy. Ang una kong tanong sa iyo, Brad Robert Papa ng Iglesia ni Cristo, showdown to. Meron ka bang talata, letra por letra, na yung nag-iisang Diyos na itinuturo sa Biblia, hindi tatlong persona o walang tatlong persona? Meron kang talata o wala? Yes or no? Kung meron ka, magbigay ka. Kung wala ka, aminin mo wala. Meron. Letra po letra, Mr. Moderator, showdown to. Pag wala kang nabasa, talo ka ha. Okay. Pag may nabasa ka, talo ako. Showdown. Stop ko yung time, Ang patunay. Okay. Wait lang. Bro Robert, naintindihan mo yung showdown? Yes. Pag showdown nito, Sige. matatapos agad ang debate pagka nag-yes ka, pag walang nabasa letra por letra, ikaw ang talo dito. Okay. Sige. Pakiulit Okay, kita lang. pag may nabasa ka naman, talo si Brother Alvin. Okay, Bro Alvin, pakiulit ang tanong, yung showdown mo. Ulitin ko ang tanong, ang showdown na tanong ko, Mr. Moderator, para kay Robert Papa ng Iglesia ni Cristo. Brad Robert, showdown, Okay. meron ka bang talata, chapter and verse, letra po letra, na yung nag-iisang Diyos na tinuturo sa Biblia, hindi tatlong persona o walang tatlong persona? Meron kang letra po letra, wala? Yes or no? Pag wala, talo ka. Pag meron, talo ko. Patutunayan ko na iisa lamang Diyos. Sige, Mr. Moderator. Hindi, Tinanggap ng showdown. Bro Robert, Mm-mm. naintindihan mo ba yung sinabi niya na letra por letra na wala ang tatlong persona? Naintindihan mo yun na yun ang kailangan basahin mo? Yung tatlong persona, kahit sila, hindi nila mababasa yan sa Biblia. Kaya nga, kasama yan sa ano ko eh. Kaya patutunayan ko na talagang isa lamang. Mr. Moderator, So, hindi pala naintindihan ng showdown eh. Bro Alvin, Mr. Moderator, tutuloy mo ba yung showdown? Kasi, okay. Ito, Mr. Moderator, pwede bang makipag-clarification? Sige, Kaya Bro nga Robert. kaninang aking tindig, pinatunayan ko no yung terminong Trinidad, wala sa Biblia. Wala talaga sa Biblia. Hindi ko pa lang yun eh. Hindi, Ngayon, Bro hahanapin niya Robert, ako, babasahin ko sa Biblia. At pinatunayan ko na nga kanina, wala sa Biblia. Paki-roll out po, Mr. Bro, Moderator, kaya matagalan ng oras ko. Sige, Okay. ano na lang, Sige, next tayo question na lang tayo. magtatanong. Next question na lang, Bro Alvin. Hindi niya nakuha yun eh. Sige, Bro So Alvin. ngayon, aaminin mo na, Brad Robert Papa ng Iglesia ni Cristo, aaminin mo na yung tindig mo na walang tatlong persona o hindi tatlong persona ng isang Diyos,
Isip mo lang pala yun, wala yun sa Biblia. Yes or no? Nabasa ko sa aklat nyo, wala sa Biblia. Sa aklat nyo mismo. Na walang Ang tanong tatlong ng persona, Trinidad, sa'yo wala sa yun. O saan yun Wala sa sa Biblia? Kung wala sa Biblia na walang tatlong persona, saan sa Biblia? Anong talata? Chapter and Wala verse? nga Meron eh. ka, wala? Inamin Talo nyo ka nga, lang. inamin nga ng aklat. Ito sagot. Inamin nga ng aklat nyo, wala sa Biblia. Tapos ang sabi, ang terminong Trinidad ay hindi matatagpuan sa Biblia. Objection, Mr. Moderator? Objection, Mr. Okay, Moderator? Stop time. Sige. Ano yun, Sir May Alvin? objection ako, Mr. Moderator, kasi sa latag ko kanila, mga letra po letra ang tinalata ko sa Biblia, yung tatlong persona. Kaya ngayon, siya is under cross. Siya dapat ang sumagot sa hinihingi ko at my question demands. My question demands, meron ba siyang talata na walang tatlong persona? Napakaliwanag yan, Mr. Moderator, o hindi tatlong persona ang nag-iisang Diyos? Magsabi siya ng talata Okay, kung meron, Bro kung wala, Robert. aminin niya na wala. Bro Robert, nakuha mo ba yung sinabi niya? Ang ibig niyang Talata, sabihin, Mr. Moderator. gusto Okay, niya nakuha ko ang sinabi. Talagang walang mababasa kasi talagang wala sa Biblia, Trinidad. Walang mababasa. Kaya nga, walang tatlong persona para sa'yo, wala. Tatlong persona, wala. Sa'yo yan eh. Tinitig mo yan eh. Tinitindigan ko, wala eh. Kaya nga tinitindigan ko. At scriptural, the divine Trinity. Sir Robert, wait lang Ang hinihinging talata ni Brother Alvin ay may mababasa ka ba na walang Trinidad o walang tatlong persona? Yung Yes, ganung Moderator, letra. Ang mababasa sa Biblia, ito, premise. Ang mababasa sa Biblia, Sagutin mo lang muna wala yan ang para Diyos, i-resume walang yung time mo. kagaya. Sir Robert, saglit. Please, padaanin mo yung moderator para matapos to. Kasi gusto ko masagot mo yung tanong niya. Ayaw ko kasi gusto ng mga nakikinig na masagot ninyo yung point by point or yung tinatanong ng bawat isa. Okay? So, sagutin mo ito. Kung may letra por letra na nakasulat, ito yung nakasulat. Kung hinahanap niya ito, walang tatlong persona. Ito yung hinahanap niya. Kung may nakasulat bang ganyan. Okay, i-resume ko Sige, bro. Sige. Go, bro Robert. Sige. Ulitin yung tanong. Ulit. Bade Alvin, pakiulit. Sige. Ulitin ko ang tanong. Meron ka bang letra po letra sa Biblia at hindi pa kahulugan at padiwa? Chapter and verse, kapitulo, versikulo na sinasabi, ang nag-iisang Diyos, walang tatlong persona. Meron talagang walang tatlong persona. Meron ka chapter and verse o wala? Ito sagot. So, makinig ka sa isasagot ko. Walang mababasa sa Biblia sapagkat inaamin ng inyong aklat at ng Iglesia Katolika na wala namang talagang Trinity sa Biblia. Yan ang sagot. Mr. Moderator, talata ang hiningi ko, Mr. Moderator. Nandaya na ulit, walang talata. Chapter and verse Nag-explain lang siya, walang talata, Mr. Moderator. Paki-rule out po. Okay, Robert, Mr. Moderator, sagot mo kami. Mr. Moderator, for clarification, sinagot ko siya, wala. Binigyan ko ng premise. Napansin nyo? Binigyan ko siya ng premise. Wala. Maraming salamat. Sunod na tanong. Sandali. Mr. Moderator, sasagutin ko ulit. Baka hindi naintindihan ng aking katunggali yung aking sagot. Mr. Moderator, mahaba na. Maubos lang ang oras ko sa pagtatanong. Stop nyo yung time. Hindi, wala kang talata Wala kang talata. Kaya susunod na ako sa tanong. Wala kang talata Yun ang hiningi ko. Inamin mo lang wala. Matigas ang ulo mo. Rule out, Mr. Moderator. Hindi pala marunong ko makipag-debate. Walang talata tapos mag-explain. Wait lang. Mamaya na kayo magsalita. Moderator, wait, pakigalang nyo yung moderator para para maayos tayo. Okay. Bro Robert, nagsumagot ka kanina na walang talata, tama? Okay. Bro Alvin, okay lang ba sa'yo yun? Okay na ba sa'yo yun? Basahin namin na ang... Mr. Moderator, makinig ka. Robert, panginig ka sa moderator. Ako pang tinatanong. Ina-address ko sa moderator ang aking sinasabi. Teka muna, kaya tinatanong ako ng moderator. Gumalang ka sa moderator. Nagtatanong pa moderator sa akin kung tatanggapin mo ba? O ba? So sasagutin ko ang moderator. Tahimik ka muna dyan. Sige, moderator. Moderator, tayo. Okay na ba sa'yo yan na sumagot siya na walang talata?
Yes, Mr. Moderator, okay na okay sa akin na walang talata, pero wag siyang mag-explain. Kasi wala naman pala Mr. siyang talata, Moderator, tapos mag-explain sumasagot pa siya. ako, wala siyang pakialam sa sagot ko. Oh, pandaya ka Mr. eh. Moderator, Huwag kang mandaya. Mr. Moderator, hindi ako nandaraya. Tama. For Narinig clarification. ko na yan. For clarification, Pakirulaw Mr. po, Moderator, pakirulaw para po, Mr. malinaw. Moderator. Kaya maubos ang oras ko, pakirulaw. Okay. Alvin. Mr. Moderator, ito, Wait, uulitin ko yung sagot ko. Mr. Moderator, Okay. kasi pinutol niya yung sagot ko. Putol yung sagot. Uulitin ko lang. Okay. Pwede, Mr. Moderator, Sige, go. address ko sa iyo. Ito ang sagot ko. Okay. Hindi na. Diretso na to. ulitin ko. Diretso na to. Okay. Ito para malinaw lang, Mr. Moderator, kasi may hindi i-address ko sa iyo itong uulitin ko yung sagot. Stop niyo yung time niya, okay lang sa akin. No, ito ang sagot ko. Okay, sige. Clarification lang. Ang sabi ko, 20 seconds ha. ang sabi ko, walang talata sa Biblia na mababasang hindi nakasulat yung Trinidad. Sapagkat sila mismo, aklat mismo, at Katoliko mismo, umamin ang Trinidad ay wala sa Biblia. Yun ang Mr. sagot ko. Moderator, Okay. Go on. Mr. Moderator, objection kasi hindi ko tinatanong kung meron bang talata na letra po letra ang Trinity. Ang tinatanong ko maliwanag kung meron bang sinabi ang Biblia na walang tatlong persona ang isang Diyos. Huwag mong baguhin, nandaya ka eh. Mandaraya ka Mr. talaga. Moderator, hindi ako nandaraya. Robert Hindi lang Papa, matanggap ng aking pakirule out katugali ko, yung Mr. sagot. Moderator. Pakirule out. Ang moderator mag-rule out, hindi Mr. ikaw. Moderator, kapag ka ipinagpilitan ng aking katunggali, Pakirule out ko po, Mr. Moderator. Okay, sige. So yung Bro Robert, wait lang. Ito na yung hatol ko Ito yung hatol ko. We need to move on na. So sumagot naman. Ngayon wala daw talata, Bro Alvin. So para mag-move tayo to the another question. So okay na yun. I think okay na yun. Kung walang talata siya na naibigay, Bro Alvin, yun yung sagot niya. Okay? Sunod na tanong, Mr. Moderator, para makamove on tayo. Sunod na tanong. Okay, next question. Kinalata mo, Mr. Robert Papa, ang unang Korinto 8, 5 hanggang 6. Showdown, meron bang mababasa dyan ng isang Diyos dyan? Walang tatlong persona, letra po letra? Meron o wala? Yes or no? Categorical. Okay, ito ang sagot ko. Maliwanag Yes or ang no, ginamit ko. Ito. Mr. Ito. Moderator, walang categorical. Okay. Lumabas na Alvin, naman, sasagot dami ka. na itong... Bro Alvin. Kasi, Yes or no? Sandali, Mr. Moderator, parang hindi yata Okay. magandang kausap. Mr. Moderator, we know the rules. Ko, diba? Pag categorical question, sasagot ng categorical muna yes or no bago mag-explain, 15 seconds. Hindi mauna yung explanation tapos walang yes or no. Sasagot rule. Rob. Okay, kaya nga ako sumasagot hindi pa ako nakabuelo na sagot. Ano na siya Medyo sinasabayan niya ako Iyan Okay, makikita go na on. iipit-ipit Go, siya Robert. kasi sinasabayan niya ako. Ito siya. Robert, stop. Stop time Stop time. Walang Okay. walang comment. No side comment, Mm-mm. okay? Bro Robert, Okay. warning ka dyan kasi walang side comment. Ako na ngayon nagmo-moderate Pag nag-side comment ka, magkakaroon ng ng side comment din sa kabila. Okay, pinapasagot na nga. Paulit mo nga yung tanong. Excuse ako sinaway ko si Buddy Alvin, Bro Robert Mm-mm. Sabi ko Okay. sumasagot ka. Pero winarningan kita ngayon ng yung tawag dito side comment. Wag ka magsa-side comment. Okay? Sige, Sige, Mr. warning ka. Moderator, pwede pakiulit yung tanong? Pakiulit yung tanong. Bro Alvin, pakiulit yung tanong. Ulitin ko ang tanong, napakaliwanag, simple at payak. Sa unang Korinto, Kapitulo 8, talatang 5 hanggang 6 na sinipi mo, meron ba ditong mababasa letra po letra ng ang isang Diyos dito? Wala o hindi tatlong persona, letra po letra, meron o wala? Yes or no? Categorical muna bago mag-explain. Yes or no? Okay. Wala. Dahil inamin mismo ng Iglesia Katolika na yung Trinidad wala sa Biblia. Kaya wala akong pwedeng patunayan sa Biblia. Dahil mismo Katolika inamin walang Trinidad sa Biblia. Next question, Bro Alvin. Maraming salamat sa sagot mo. Next question. Ngayon na inamin mo na wala pala mababasa letra po letra na walang tatlong persona dito, letra po letra, aaminin mo na ngayon na pinipilit mo yung kasinungalingan mo na walang
tatlong persona ang isang Diyos kahit wala kang nabasa? Yes or no? Categorical mo na, baka mag-explain. Mr. Moderator, address ko sa moderator. Pagtatanong ba yung nasa panig niya o pagpapaliwanag na may pagtatanong? Tanong yun, napakaliwanag. Tanong yun, makinig ka. Ang haba ng tanong mo, paragraph. Hindi! Makinig ka. Granted, Judge. Okay, granted. Granted, Judge. So, Sagutin mo na lang. Yes or no muna, bago explain. no, hindi ako nagsisinungaling kasi mismong aklat Katoliko ang nagpatunay na ang aral Trinidad ay wala nga sa Biblia at ito'y hindi makapiblia. Ito'y hidwang aral. Next question, Sunod na please. tanong. Next question. Sunod na tanong, inamin mo na wala palang letra po letra na nag-iisang Diyos dito sa unang Korinto 8:5-6, hindi pala mababasa na wala o hindi tatlong persona. Ngayon, ang sunod ko na tanong, ipipilit mo pa rin yung sabing yon na walang tatlong persona kahit walang nabasa? Ipipilit mo pa rin, yes or no? Ito, sagot ko. Yes or no muna? Ang sagot ko, yes. Dahil mismo Katoliko ang nagsabi na ang Trinidad wala sa Biblia at ito ay hindi makabibliang aral. Kaya kinakalaban mo ang Iglesia Katolika mismo sa kanilang aral. Yung amo mo, buta ka na dyan. Comments, Mr. Moderator. Paki-one side comments. Hindi ko narinig yung side comment eh. Sabi niya, nabutat na daw ako. Wala na eh. Yeah. Sige lang, next. Robert, pakisuyo. Wag kang magano Robert, stop ko yung time Okay. Sige, Mr. Moderator. Tawag yun. Robert. Okay, Mr. Moderator. Noted. Wag kang mag-comment. Kung alam mo, tingin mo nabutata siya, wag mo sasabihin yun, okay? Okay, Mr. Moderator. Noted. Wag ganun. Okay, walang foul words, no unpro attitude. Yan yung usapan natin dito, okay? So please, Okay, sige, Mr. Moderator. yung mga debater. So please, mabilis sana kayong ma-moderate, okay? Okay, sige. Okay, Ilang so, minutes na lang ako, Mr. Moderator? Ilang minutes na lang? Meron 2 minutes and 20 seconds pa si Bro Alvin. Pero Sige, Mr. warning Moderator, salamat. ng second warning, Brother Robert, second warning sa iyan. Okay, pagka pangatlo, maminusan ka ulit ng 1 minute, okay? So, next Okay, question, yeah. Bro Alvin. Noted, Mr. Moderator. Next question. Teka, makinig ka, Robert. Kaya huwag mong ubusin oras ko. Tagtatanong ako dito eh. You are under cross? Sensya na kayo. Okay, Sensya na po, Mr. Moderator. I-address ko sa iyo yun. Sige, question, please. Okay, Sunod na tanong. Ang aral ba at doktrina at dogma ng Santissima Trinidad, sinasabi ba namin na walang tatlong persona? Sinasabi ba namin na walang tatlong persona o ang isang Diyos hindi tatlong persona? Yes or no? Maliwanag ang aral niyo tungkol sa tatlong Categorical mo na persona. yes or no? Okay, yes. Sagot, Bro Robert. Okay, ito. Oh. Yes. Sapagkat ang aral niyo na Trinidad, inamin na nga ng aklat niyo mismo, kinakalapan mo na ang Trinidad ay wala sa Biblia. Hindi makabiblia, kaya ito ay hidwang aral. Hindi aral mula sa Biblia. Next question, please. Sunod na tanong, Next question. sinasabi mo yes. Sinasabi mo yes, inamin mo na hindi namin tinuro na tatlong persona. Sabi mo yes, saang katekismo ng Simbahang Katoliko ng doktrina at aral ng Holy Trinity, hindi tatlong persona. Nahuli kita ngayon sa sagot mo. Saan? Meron kang libro dyan sa CCC? Meron o wala? Anong page? Mr. Moderator, pwede kong i-address ito sa iyo. Hindi, sumagot ka muna. Huwag kang mag-object. Maliwanag ang tanong ko sa'yo para hindi ka for makapandaya. clarification, Sagutin mo. Mr. Moderator, address. Sige, ano yung Mr. Moderator. Sige, ano mo? Okay. Pasensya na Objection. doon sa word na yes kanina kasi itinuloy ko yon dahil for clarification lang, dahil yung aral. Kasi kung itinatanong niya kung wala silang aral na Trinidad, ang sagot ko doon no. For clarification lang.
Kasi kaya ko nasabi yung yes dahil Mr. Moderator, binago na pala niya ang sagot niya. Mr. Moderator, hindi wala akong binabago, kina-clarify ko lang. Yung yes na sinasabi ko nadulas yung ka. Trinidad. Okay. Okay. Next question, please. Okay, sige, go on. Next question. Alvin. Sunod na tanong. Sinipi mo, tinalata mo sa tindig mo, Juan 17:3. Ang tanong ko sa'yo, sa Juan 17:3, showdown, meron ka bang mababasa dito na ang bugtong tunay na Diyos, hindi tatlong persona, wala tatlong persona, letra po letra? Meron na wala? Yes or no? Categorical muna bago mag-explain 15 seconds. Okay. No. Paliwanag. Dahil ang nasa talata, ipinakilala mismo ni Kristo kung sino ang nag-iisang tunay na Diyos. Ang Ama, hindi si Kristo, hindi ang Espiritu Santo, hindi ang Trinidad. Sunod na tanong. Next question. Inamin mo ngayon sa John 17:3, sa sagot mo, na wala palang letra po letra na ang isang Diyos dyan, na bugtong Diyos, hindi tatlong persona. Ang tanong ko sa iyo, ipipilit mo pa rin ba ang kasinungalingan mo kahit walang mababasa letra po letra na walang tatlong persona dyan? Mababasa? Ipipilit mo pa rin ba ang iyong kasinungalingan? Dinagdagan mo Juan 17:3, yes or no? Categorical mo na bago mag-explain. Mr. Moderator. Sagutin mo, huwag mag-object ng mga object. Object ka ng object, mandaya ka pa. Mr. Moderator, pansinin niyo yung uri ng pagtatanong. So, yung uri ng pagtatanong, pagsisinungaling, wala pong ano yan? Mr. Moderator, i-address ko ito kasi hindi kami magkakasundo ni Alvin sa kanyang kalapastangan ng pananalita. Ako nga kanina, butata lang, inano nyo. Yung lagi niyang ipinipilit aklat, binasa ko, ito i-address ko to sa moderator, pinatutunayan ng kanilang aklat na wala sa Biblia. Pinatutunayan ko naman, wala talaga sa Biblia. Kaya yung pagsisinungaling, lagi niyang binabanggit na ako yung nagsisinungaling, hindi niya alam, siya yung nagsisinungaling. Dahil mismong aral niya, pinatutunayan wala sa Biblia. Sige. Yung paraan ng pagtatanong niya, Mr. Moderator, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Napakarami niyan. Sige. Sasabihin ko ngayon sa kanya. Okay na, bro Robert, wait lang. Okay. Bro Alvin, stop natin yun Stop natin yung nagsisinungaling. So, direct to the question na lang. Tanggalin muna natin yung word na yan. Okay? Bro Alvin, warning yan, bro. Sige, Moderator, pagbibigyan kita kasi I respect you. Hindi talaga magandang sige, salita yun. Oo naman, Mr. Moderator, i-address ko sa iyo kasi kanina pa siya. Hindi nyo napapansin yung paraan ng pagtatanong niya. Robert, tinanggap ko na ang moderator, kaya mahimik ka na, kaya maubos ang oras natin. Wala tayong privilege of time na buong umaga. Mag-stand ako dito. Time na, tapos na yung oras ng pagtatanong, tapos na yung 7 minutes. So, nag-warning ako kay Bo Alvin ng isa, 2 warning kay Robert. So, let's move to the rebuttal na ba to? Tama ba? Rebuttal? Yes, Mr. Moderator. Yes. Second stand ko sa affirmative. Okay, so ang debate pong ito ay brought to you by Vitamin C. So, ang Vitamin C ay nagpapalakas ng immune system at ito po ay mayroong guava extract, sodium ascorbate, calcium ascorbate, saka with zinc. So, take Vitamin C every day for your booster ng immune system natin. Okay. So, okay na ba kayo dyan? Ready na ba, Sir Alvin? Yes, Sir Mr. Alvin. Moderator. Yes, I'm ready. 10 minutes ba to? 10 minutes? 10 minutes, Mr. Moderator. 10 minutes. Tapos ang cross 7. Okay. 10 minutes for the rebuttal. Alvin, your time starts now. Maraming salamat, Mr. Moderator, Pastor Perdi. At sa aking katunggali ngayon, si Brad Robert Papa o Iglesia ni Cristo. Ngayon sa tanungan, ayan, nalaglag agad. Na bisto natin at na booking na ang kanyang aral pala na ang Trinity, wala daw 3 persona, kahit nabasa ko letra po letra na yung Ama, Anak at Espiritu Santo, mga persona yon sa Biblia, letra po letra. Ngayon binaligtad ko sa kanya, sa cross, tinanong ko, meron bang nabasa dyan sa mga
talata mong sinipi lahat, ng mga talata mo, letra por letra, para showdown, para matapos ang debate natin. Nagpabingi-bingi, nagpabulag-bulagan, sige object sa moderator. Tapos parang patunog na hindi na nakuha ang question ko, paulit-ulit, Mr. Gitamondo, paulit naman ang tanong. Yan pala, magdebate ito si Mr. Papa. Nalilito na to. Nararatol na. Kasi bakit? Hindi pala niya makayang sagutin kasi wala talagang mababasa letra po letra sa panindigan niya na ang Trinidad, ang isang Diyos, walang tatlong persona. Yan, ang tindig mo yan. Hindi yan sa Katoliko. Kaya sabi ko sa iyo, nandaya ka kasi panindigan mo, walang tatlong persona sa Biblia na isang Diyos. Napakaliwanag niyan. Matatalino itong nakikinig dito, Protestante at Katoliko. Pati ang moderator, alam niyan. Kaya nga inulit ng moderator, tinulungan ka na para isabi sa iyo ang showdown ko, hindi mo matanggap ang showdown. At person, parang patunog mo, tatanggapin mo. Tapos na-realize mo, ipit ka pala, at dihado ka pala, matatalo ka kasi wala kang mababasa letra po letra na sa nag-iisang Diyos, walang tatlong persona. O ang nag-iisang Diyos sa Biblia, hindi tatlong persona, wala kang mababasa yan. Alam mo yan, kaya hindi mo tinanggap ang showdown, kaya talo ka na sa showdown. Kung mag-pass ka sa showdown sa kalaban mo sa debate, pag nag-pass ka, hindi mo tanggapin, talo ka na, ibig sabihin wala kang talata. Wala kang chapter and verse, kasi nandyan lang sa bibig mo, at sa utak mo, imahinasyon mo, mga haka-haka nyo, sa puno nyo, sa iglesia nyo at samahan. Ngayon tinanong ko, mga kapatid kong listeners at viewers, bugbog sarado to lumaban kasi sa chief apologist, kaya turuan natin to ng leksyon ngayon. Sa tanong ko, unang Korinto 8, 5 hanggang 6, meron ba dyan, Brad Robert Papa ng Iglesia ni Cristo, mababasa letra po letra, nang itinuturo dyan na nag-iisang tunay na Diyos, walang tatlong persona, hindi sila tatlong persona, wala. Nadulas sa Juan 17:3, nagsalita na yes, tapos biglang nag-object, Mr. Moderator, for clarificatory, hindi pala yes yung sagot ko, no pala. Robert Papa, hindi ka makalilusot sa akin. Wala na, laglag ka na kanina pa sa tanungan. Patunog mo kanina sa tindig mo, first negative stand, parang tunay. Pag cross-examine, Proverbs 18:17, ang nagpapahayag ng una, parang totoo. Pero dumating ang tanungan at nahayag ang kanyang kabulaanan. Proverbs 18:17. Ngayon, patuloy tayo. Sabi daw niya, nagtalata siya. Yung Mateo 28:19, meron ba daw dong Diyos? Sinagot ko, meron. Kulang ka kasi, wala ka sigurong pambili ng The Voice New Testament Protestant version. Bumili ka ng version na ito. This is a tama na version. Bakit ko sinabing tama? Sa Mateo 28:19, The Voice version. Kasi sinabi dyan, the triune God, hindi ka nakinig, letra po letra, Mateo 28:19, Voice version. The triune God, ano yung triune? Trinity yun. God, singular, capital G, sino yun? Father, Son, Holy Spirit. Hindi mo lang tanggap. O meron ka bang ibang translation dyan na wala dyang tatlo na triune God? Wala dyan? Wala kang mabasa dyan. Na Father, Son, Holy Spirit, hindi tatlong persona yan sa isang Diyos. Meron kang nabasa? Mateo 28:19? Nakaawa ka masyado, Robert Papa, kengkoy ka dito Kaya ngayon, naturuan kita ng leksyon. Tapos, nagtanong pa sa akin kanina, Brother Alvin, bakit kung si Kristo ay tunay na Diyos, dito sa lupa, bakit binigyan ng lahat ng kapamalaan? Bakit binigyan ng mga katikilaan ng Ama? O hindi na nakinig sa sagot ko? Siyempre, hindi pa kilala ng buong sangkatauhan. Kaya ipinakilala. Naging tao yung Diyos anak Hindi mo pala alam ang prinsipyo na ang uri ng Ama, kung nanganak siya bilang Diyos, Diyos din yung anak niya. Para palang prinsipyo ng Iglesia ni Cristo, ni Robert Papa, ang baboy pwedeng manganak ng kambing. Ay, kakinggoy mo, Mr. Papa! Nakakaawa ka dito. O ganyan, ang logic mo, sira-sira. Ang tao, manganak ng Diyos. Ang Diyos, manganak ng tao lang. Mali, John 1:18. Monogenes Theos. Basahin ko ang Grego. Ito rin, alam ko, hindi ka marunong ng Grego Alam ko, namumutla ka na ngayon at nanginginig na. Kasi ngayon, Grego, wala ka palang alam. Wala kang Greek Bible dyan. John 1:18, Monogenes Theos, an only God, God the only Son, Hohen Heston, Holpon to Patros, Ekenos, the one being, hindi dalawang being, one being,
in the bosom of the Father. Kayo yung being ng anak, monogenes theos, is God kasi one being with the Father. Hindi mo naintindihan na sa English? Kung hindi mo naintindihan na sa English ang one being in the bosom of the Father, one in being with the Father, and only God, monogenes theos, ibig sabihin, wala ka talagang alam sa Biblia. O ayun, hayag ngayon. Oh, matuto ka talaga sa akin eh. John 1:18. O wala kang natutulan dito sa Roman 9:1, 5. Nasabi ni San Pablo, tunay na Diyos si Kristo. O basahin ko, bakit yung sagot ko kanina sa iyo na hindi mo tinanggap kasi nagbibingi-bingihan ka, ayaw mo matuto eh. Dapat nagdidebate tayo para matuto din tayo sa kalaban kung meron bang katotohanan ng mga sagot niya. Iayaw ko makinig kay Pablo eh. Kaya kung dinado ka sa Galacia 1:6 hanggang 9 na apostol sa Pablo, pag hindi mo tinanggap ang ebanghelyo na itinuro ng mga apostol at ni Kristo, ay ikaw ay you will be condemned and anathematized and accursed. Galatians chapter 1 verse 6 to 9. Kasabi ni Pablo dito sa Roman 9:5, ang Kristo, capital C, ayon sa laman, sa kanyang pagkatao, pinakilala na ano? Na siyang lalo sa lahat, who is above all, who is pagpakilala sa mga tao, sa sangkalibutan, Diyos na maluwalhati, magpakailanman, amen, siya nawa. Ikaw, hindi ka maka-amen dito eh. Yan ang problema sa'yo at ang puno mo. Kasi mahilig kayo ng ganyang mga paninindigan na galing kay Satanas sa John 8:44. Ay hindi tanggapin itong letra po letra na si Kristo, ayon sa laman, pinakilala na sino? Who is above all? God Almighty. God na maluwalhati, Diyos na maluwalhati, magpakailanan, may pagkailanman yan eh. Ang pagkabaluwalhati niya bilang Diyos, siya nawa, amen, Roman 9:5. Kaya wala ka na patunayan kanina sa negative mo eh, mga daldal mo. Parang patunog tunay, pag cross-examine, laglag. Eh, Juan 17:3, meron kang nabasa dito, Juan 14:28, na sinasabi ni Kristo, na ang isang tunay na Diyos, ipakilala ko, hindi kami tatlong persona. Sinabi ni Kristo yan. Sinabi ng Espiritu Santo na ang isang tunay na Diyos, hindi tatlong persona. Sa ngalang-alam mo lang yan. Wala yan sa Biblia. Kaya kung dinado ka kayo ni Arius, kasi wala sa Biblia kayo. Ang sa akin, i-review ko, Father is person. Walang debate dyan. Kasi kung hindi mo tanggapin na persona ang Ama, laglag ka na. Hindi ka na nga tunay na Kristiyano. Pagano ka na. Andiyan yan sa Hebrews chapter 1 verse 3. The Son is the perfect image of the person of the Father. So ang Father is person, letra po letra, King James Version. Hebrews chapter 1 verse 3. O ang anak, persona ba? Yes, King James Bible. Hindi ka pala nakikinig kanina? Mantakin yung mga kapatid ko, mga Katoliko, viewers at listeners sa sini Katoliko. Wala daw ako napatunayan sa Biblia na tatlong persona, yun daw panindigan ng Iglesia Katolika. Ha? Sinabi ng Iglesia Katolika sa mga konsilyo na wala sa Biblia tatlong persona? Meron nga eh. Sa Grego nga, 2 Corinto 2:10, ang person doon, Latin persona, letra po letra sa Latina Vulgata, persona yan. Eh wala kang Latin Bible eh. Ako meron ako dito eh. Eh wala ka pang Greek manuscript. Ang Greek manuscript sa 2 Corinto 2:10, sinabi dyan, prosopos o prosopon, ibig sabihin lang, wala lang ibang meaning, person talaga yun of the Son. Kasi kung person ng Father, ang anak niya, person din. Wala nga naman, hindi person. Anong kadimonyohan yan kung hindi person ng anak? Yang Holy Spirit, letra po letra, nabasa ko ba person? Person. Revised Standard Version based on the Greek, the Holy Spirit of Christ is a person. 1 Peter chapter 1 verse 10 to 11, letra po letra, Revised Standard Version. Eh, wala kang Bibliang Revised Standard Version eh. Isa itong sundalo na lalaban sa gera tapos walang dala. Dala mo, konti lang na punyal. Eh ako dito, masinggan, bomba pa. Eh ngayon, bumalanda sa'yo, yung kasinungalingan mo, ikaw pala wala sa Biblia, inamin mo. Sa Siolan, wala ka. Eh ako, meron tatlong persona, binilang yun ni Juan. Unang Juan 5:7-8. For there are 3. Ano yung 3? Father is person. Hebrews 1:3. Son is person or the word is person. 2 Corinthians 2:10. Puro King James Bible yan. Hindi yan Katoliko na Bible. Revised Standard Version, the Holy Spirit, Holy Ghost is also person. 1 Peter 1:10-11. O yung tatlo, persona yon. And these 3 are one. One God. Maraming salamat po, Mr. Moderator. I'm ready for the cross-examination, 7 minutes. So, 7 minutes for the cross. So, bibigyan natin si Bro Robert. Ready ka na, bro? Okay. Okay, ready na? Okay, your time starts now. Okay, Mr. Tamundong,
Gitamundok po, Hindi Gitamundok. ako nagkakamali. Ano, Nagkamali ka, okay, Gitamundok sorry. po. Hindi ako familiar sa apelido Huwag mong Bisaya. sadyain. Okay. Hindi. Hindi ko Bilisan nyo, sinasadya yun dahil tumatakbo ang oras, may lang kita. Okay. Ready? Ready ka na ba? Kanina pa, sinabi ko, Kanina ready pa na. tumatakbo oras mo, bro. Yung the word Trinity, ayon sa aklat ninyo na Systematic Theology, nasa page 304, sino ba ang umimbento ng word Trinity? Sagot ko sa iyo, ang Trinity comes from the biblical thought or doctrine na merong tatlong persona na patunayan ko, Father, Son, Holy Spirit, tatlong persona yon. Hindi yung tatlong Diyos, isang Diyos yon ayon sa kahulugan ng Biblia. Hango yan lahat sa Biblia ang sinasagot ko sa iyo kanina. Walang nag-invento niyan. Walang Next nag-invento. question. Okay, good. Okay, next. Questions? Ang sabi mo, walang nag-invento ng word Trinity. Kapag ka may nabasa ako na ang word na Trinity ay inventong aral, aamin ka sa kamalian mo? Mr. Moderator, objection muna. Kasi ang sinabi Showdown. ko, Okay, yung sige. meaning na... Showdown. Teka muna, Robert, nag-objection pa ako sa moderator, huwag ka agad showdown. Okay, sige. Mr. Moderator, ganito ang objection ko, kasi I define the word Trinity. Ang sabi ko, hindi invento yung tatlong persona sa isang pagka-Diyos. Napakaliwanag dyan, huwag kang magbibingi-bingihan dyan. I'm not referring to the word Trinity itself kasi hindi mo makilala ang Trinity kung hindi mo i-define ang kahulugan kung ano yon. Okay. Ang kahulugan nasa Biblia, tatlong persona isang Diyos, nasa Biblia yan. Moderator, hindi Ikaw na ang sa wala yata sa Biblia. sa'yo, wala bang warning yan? Roll Wala out, bang Mr. warning, Moderator, roll out. Moderator? Hindi. Ganito kasi. Hindi ba warning? Ganito, wait Masyado lang. kasi... Wait lang, bro, Robert. Ako, wag mo akong turuan. Ako yung moderator eh. Pambira ka, oh. Mahirap sa atin eh. Bro Alvin, yung ano mo, yung tanong niya, sagutin mo lamang. Kung may objection ka, wag mahaba. Okay? Sige, Well, Mr. Vin. Moderator. Sige, Mr. Moderator. Okay, Sasagot pag ako naman, naulit Mr. yan, bro Moderator. Alvin, saglit lang. Pag naulit yan, mawarning yan kita, bro, ha? Kasi, Sige, yun Mr. naman, Moderator, I respect you. in-stop ko naman yung time niya, no? In-stop ko yung time ni Robert. Pero please, wag nyo, hindi ako makapag kasi pinapangunahan nyo akong dalawa eh. Okay? So, ano lang, I stick lang dun sa sinabi ng moderator muna. Okay? Mahirap mag-moderator eh. Sige, Okay, Mr. sige, Moderator. Itagalan Bro kita. I will respect Bro you. Robert. Bro Robert. Nandiyan ka pa? Okay, nandito pa. Please, hayaan mo muna si moderator, okay? So, pakiulit mo yung question para maulit yung sagot ni Bro Alvin. Hello. Pakiulit yung question. Hello. Sandali, may tumatawag, Mr. Moderator. Tumatawag na call. Sige, paano yan? Sige, habang may tumatawag pa kay Robert, so, kayo po ay nakikinig sa Debaters Convention. So, sa mga nasa live and binabati ko lahat dyan, no? Shout out dyan sa mga nanonood at nakikinig, no? So, nakikinig lang, no? Kasi wala Pwede naman ba tayong ako video. Mr. Moderator, mag-promote? Yes po, bonus. Sige, promote ko lang, no? This debate is brought to you by Vitamin C. Ayan. Promote lang. So, yan, tama yun, no? Ang vitamin C ay isang vitamina para palakasin ang ating immune system. Okay? So, take vitamin C every day for your immunity booster. Okay, balik tayo sa ating debate. Wait So, lang, kasalukuyan. ipa-flash ko lang yung vitamin C. Okay. Okay, Yan, ipa-flash ko po yung vitamin C, ano. Ayan. Yan po ang vitamin C. No? At vitamin C ay made with 4 powerful ingredients. Ayan yung sodium ascorbate, guava extract,
calcium ascorbate, at zinc. No? For stronger immune system, take vitamin C every day. Yan po, no? So, this debate brought to you by vitamin C. Ang vitamin C na nagpapalakas ng immune system. Okay, back to you, Mr. Moderator. Okay, thank you. Brother Robert, ready ka na ba? Okay, ready na? Mr. Moderator, ready? Okay. Your time is 5 minutes and 38 seconds. Okay. Your time starts now. Resume natin. Okay, Mr. Okay, go on. Mr. Alvin, eto tanong. Showdown. Payag ka o hindi? Sa isang tanong. Mr. Moderator, isasabihin mo na kaya, Mr. Moderator. Yes, Mr. Moderator. Mr. Robert, nag-aantay si Sir Alvin ng showdown mo. Okay. Kaya nga, oh. Kung mabasa ko na ang terminong Trinidad ay isang imbentong aral lamang at wala sa Biblia, aamin ba si Mr. Alvin na siya ay may maling aral? Na Mr. Moderator, sagutin mo ako. Mr. Moderator, pwede sumagot? Objection? Ano yan? Objection, Mr. or Moderator. ano? Oh, objection, Sige, Mr. Moderator. clarification. Objection. Clarification niya, Mr. Alvin, dun sa showdown niya kasi medyo broad at saka hindi specific. Oh, Mr. Moderator, ito po ang objection ko. Mr. Moderator, Sige, are you sige. there? Oh, ito ang objection ko, Mr. Moderator. Kasi, ang showdown niya, yung Trinity daw na aral. Aral ha? A-R-A-L. Eh, sinagot ko na kanina, ang aral, dito nakasulat sa Biblia. Hindi ang inimbento ang aral dyan. Ang salita lang na Trinity, hindi ang aral. Kaya nga, inunahan na kita. Hindi mo pala naintindihan. O, tatanggapin ko, Mr. Moderator, para ma-showdown to, matapos ang debate. O, tatanggapin ng Chief Apologist ha. Pag hindi mo nabasa ang buong aral ng Trinidad sa referensya at sa Biblia, talo ka na. Showdown. Okay. So, Sige. ito yun. yung Sige. showdown ko, Mr. Moderator. Saglit makasingit. Sir Moderator, pa-clarify mo kay yung nagsahumahamon yung showdown niya, baka hindi niya alam. Babasa lang. Babasa lang, Pastor. Ito yung pinashow-showdown ko sa kanya, tapos tinatanggap niya. Aral ha, aral Sige, ha. Pag pakiulit nabasa mo. mo, talo ako ha. Yung buong aral ng Trinity ha, Mr. Moderator. Pinashow-showdown ko sa kanya, Mr. Moderator. Ah, binago na ang ulit. terminong Trinidad ay Ayan, termino na. Hindi na aral. Ayan, Mr. Moderator, yan ang sinasabi ko ngayon na lumabas to eh. Wala Mr. na. Moderator. Roll out mo, Moderator. Sumasagot pala ang aking katunggali ng hindi. Stop muna. Okay, nag-objection si Bo Alvin. Ang sabi niya, kung mabasa mo daw yung buong aral, tama ba, Bo Alvin? Yes, Mr. Moderator, buong aral ng Trinity. Hindi daw. Buong aral ng Trinity. Invento Hindi daw. nakasulat sa Biblia. Babasahin mo Invento daw, lang yun, Mr. ano, Moderator. walang paliwanag yun. Okay, dito naman, Okay. ano yung objection mo, bro Robert? Ano yung objection mo Ito naman? ang sinabi ko. Kung mapatunayan ko na yung terminong Trinidad ay isang imbentong aral at wala sa Biblia, pag-amin ng kanilang simbahan. Okay. Bro Alvin, ang nilinaw niya, ang ibig niyan sabihin, yung terminong Trinidad. Dahil, Mr. Moderator, humirit siya ng salitang aral eh. Kumpletuhin niya, Mr. Moderator. Kasi paglalabas yan, pagbasa niya walang aral, talo na siya. I-aral yung ano ko, Mr. Moderator eh. Tatanggapin ko, Mr. Moderator, pag may salitang aral. O, tatanggapin niya daw pagka may kasamang aral, Robert. Okay ba sa ibig iyon? sabihin, hindi niya tinatanggap yung showdown ko. Tatanggapin ko nga eh. Tatanggapin nga daw niya kung lalagay mo daw yung terminong Trinidad. Sige, pakiulit. Napatutunayan ko na yung terminong Trinidad ay inimbentong aral lamang. Inimbentong aral. Okay, papasahin ko. Okay. Sige, wait Okay. lang. Bro Alvin, nakuha mo yung ano niya, showdown niya?
Yes, Mr. Moderator, tinanggap ko nga, Mr. Moderator. Basta may mabasa siya ang aral mismo ha, ng Trinity. Mabasa niya, wag na yung nagdagan yung binasa niya. Pakiphotoshop afterwards. Ang sabi niya, ito ha, para malinaw to ha, babasahin ni Robert yung terminong Trinidad ay imbentong aral. 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 Sige, Mr. Moderator, tingnan natin. Okay, Imbentong aral daw ha, imbentong aral. Ilang minuto ang natitira ko, Mr. Moderator, para matansya ko itong ibibigay kong sagot. Kasi nasa 5 minutes pa ako. Robert. Hindi yan sagot, Bro Robert. Babasahin mo lang yan. Wala kang papaliwanag. Babasahin ko lang. Pag hindi mo nabasa yan, bro, ano yan, showdown yan eh. Linawin ko lang sa mga nakikinig. Ang showdown, kailangan babasahin mo lang, hindi ka mag-e-explain. Pag hindi mo nabasa yan, ikaw ang talo dito. Idedeklara ko, talo ka. Pero pag nabasa mo, idedeklara ko na panalo ka at talo si Bra Alvin. Okay. Walang paliwanag to. Hindi. Babasahin ko nga eh. Babasahin ko. Moderator, wala na, magpapaliwanag. Sige, basa lang, basa. Basa. Basa lang to, basa lang. Hindi na yung showdown. Ang showdown, babasahin. Basa. Move to next question tayo. Walang paliwanag. Next question na, walang paliwanag eh. Paliwanag ka pa dyan? Bro Alvin, wait lang. Ito. Bawal kumawa, bawal. Sige, Mr. Moderator, Hindi sorry. niya tinanggap yung hamon. Ito, tanong. Hindi, tinanggap ko nga eh. Tanong ka na dyan, huwag ka mag-side comment. Kaya nga Huwag binabasa kang magsabi na tinanggap ko eh. Mr. Moderator, Bro, ilang wait lang. minuto pa ako? May minuto ka pa, in-stop ko nga in time kasi gusto ko malinaw kasi showdown yun eh. Kung nagso-showdown ka, i-stop ko yung time. 4 minutes and 30 seconds. 4 minutes Okay, resume tayo. 30 seconds. Okay. Mr. Tamundo. Okay, go tayo bro. Ang aral katoliko na, eto premisa. Gitamundok ko, Gitamundok. Ayusin mo yung apelyido ko. Sensya na, hindi ako familiar sa ano, no? Hindi ko kasi nakikita yung pangalan at saka ngayon nakita Gitamundok. Okay, sorry na. Sa aral na si Kristo, ang Espiritu Santo at ang Kristo ay they are perfectly equal. Sa Biblia, sino ang mas makapangyarihan? Yung isinusugo o yung isinugo? Sagot! Kung tinutukoy ang persona ng Espiritu Santo at ng anak, they are equal and the same. Why? Isaiah 48:16, ang sinugo, katulad din na nagsugo, siya din yun. Sapagkat Diyos, bakit mababa? O tinagot kita, huwag kang magreklamo. Reklamo ka na naman. Sinagot na kita, patapusin mo ako. Hindi ka sumasagot sa sagot. Hindi! Nagsasagot pa ako, hindi pa nag-time out ang moderator. Gumalang ka muna, nagsasagot pa ako, mahaba pa 20 seconds. Mahaba. May 20 seconds yung... Hindi nga ikaw mag-uuras Stop muna. Moderator's time. Wait lang. Okay, Bro Alvin, may choices siya. Kung may choices siya, yung nagbigay o binigyan, tama ba? Yes. Bro Robert, nagsugo, sinugo. Yun yung choices niya eh. Yun lang ang tanong eh. Oo. Pakiulit. Hindi naman yan categorical. Ito, ulitin. Kasi hindi nakuha ni Mr. Alvin ang... Hindi, nakuha ko. Huwag mong sabihin, huwag kang mag-side comment na hindi ko nakuha. Sinagot ka kita eh. Huwag kang ganyan. Nakuha niya, pero hindi lang. Pakiulit. Ito. Wala nang side comment. Okay. Ito, ulitin ko tanong.
Sa Biblia, Sige, go. sino ang mas makapangyarihan? Yung sinugo o yung isinusugo? Sagot! Sagot, bro Alvin. Equal sila kung parte sa Diyos, sa persona ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Walang mababa sa kanila. Kahit na sinugo ang Anak at ang Holy Spirit, ayon sa Biblia, they are still the same God. Basa! Isaiah 48:16. Nandoon nga ako Okay, next at question. ngayon sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng kanyang Mr. Espiritu. Moderator, O, napakaliwanag yan. Ang Espiritu ng Mr. Diyos siya mismo Moderator, ang nagsugo. minuto, Alvin, inuubos na kanya, oras ko, kanya. please. Wala bang warning yan? Nakatatlong tanong pa lang ako, Warning na, inuubos na warning oras na. ko. Mr. Moderator, Warning 20 na, seconds warning naman. na. Masyadong konti lang eh. Nagbibilang Masyado kasi sa ako eh. katatlong tanong. Nag-warning na ako. Second warning for Sige, Alvin. Sorry, Alvin. second warning. Sige, second warning. Okay, second warning. Basta Okay, nasagot ko na moderator, ha? Okay, next question tayo. Next Okay. question, bro. Inaamin mo ba, Mr. Alvin, na yung sinugo at ang isinugo, pantay lang sila? Sagot ko, Yes or no? pantay! Isaiah 48:16. Yes, Yes or sagot no? ko, pantay! Bakit? 15 seconds muna, nag-yes na ako, hindi ka nakikinig eh. Makinig ka. Yes! Bakit? Talata, bersikulo sa Biblia. Isaiah 48, talatang 12, talatang 16. Hindi mo yan matutulan. You are condemned. You are anathematized kung di mo tatanggapin ang Ebanghelyo sa Biblia. Galatia 1:6 hanggang 9. Next question. Kasi, Next question. Paano kung makabasa ako na ang sinugo ay hindi dakila kaysa nagsugo sa kanya? Aamin ka ba sa pagkakamali mo? Yes or no? sagot, hindi ako amin kasi hindi nga eh. Patapusin mo ako, Mr. Moderator. Sabat ng sabat to eh. Nag-categorical yes or no naman ako. Okay, Mr. Moderator? Robert. Mr. Stop Moderator, muna. hindi mo naman Robert, nagsasalita. ano ka na? Tahimik ako. Hindi nakikinig eh. Sabat ka ng sabat. Pag nagsagot Pakinggan ako, mo huwag na. kang sumabat. Pakinggan mo lang muna. Bro Robert, pakinggan mo lang muna, okay? Wag ka nang ano pa man. Basta pagka naitanong mo, stop ka, then si Alvin yung bahala doon, okay? Go ahead, bro Alvin. 20 seconds. O, sagot ko, ang sinugo at nagsugo kung ukol sa Diyos, magkapantay. Ang tatalatain mo sa John 13:16, hindi yan tungkol sa pagsugo ng anak at ng Holy Spirit. Walang mababasa yan. Pagsugo yan ni Kristo sa mga apostol. Hindi mo pala alam ang Biblia. Juan 13:20. Nagkamali ka. Wala kang alam sa kasulatan. Mateo 22:29. Makundi na ka. Galatia 1:6 hanggang 9. Mr. Moderator, hindi ko sinasabi kung sa anak, Hindi, sa ama, o magtatanong sa ka mga lang. sinugo. Magtatanong ka lang. Madali lang. Magtatanong ka lang. Sandali, ina-address ko ito sa Direct moderator question. kasi sumasagot ka ng wala sa tanong. Hindi ka nag-objection. Sumasagot ka ng wala, hindi Nagdadal sa ka tanong. dyan. Nagdadal Mr. ka, Moderator. hindi ka nag-address. Mr. Moderator, ang layo kasi ng sagot niya. Oo, nag-commentary, Mr. Moderator. Wala akong Mr. tanong kung Moderator, side Diyos yun o comments. sa ano. Hindi yan objection. Side comments yun, Mr. Moderator. Irulat mo. Moderator's time. Moderator's time, okay? So, stop. Stop muna time. Warning na kayo. Ano na kayo? Magbibigay na ako. Parehas na kayo may minus. Ang ingay eh. Sakit sa tenga. So, minus kayo parehas 1 minute mamaya sa nyo, sa conclusion. Okay. Okay, may oras pa naman siya. Ang moderator ang mag-walk out, yun ang problema dyan. Hindi, matsagahin tayo si Kashim. So, ang ingay, ang hirap. Ang hirap. So, si Robert, mayroon siyang 58 seconds. Pero ang gusto ni Robert, mayroon siyang objection na hindi nasasagot daw ni Sir Alvin. Sir Alvin, mayroon siyang tanong na direct ka. Could you please answer directly doon sa sagot na yun? Hindi naman categorical yun eh. Pero gusto lang yung tanungin. Actually, parang categorical na, no? Yes or no? Pakiulit mo na lang yung tanong. Categorical, Mr. Moderator. Pakiulit mo Mr. yung tanong sa Moderator, kanya. ang simple lang ng tanong ko kasi kung saan pumupunta. Ang tanong sige, ko, tanong. Sige, pakiulit na. Huwag kang ito ang mag-comment. tanong ko ganito lang. Ito Okay, ganito ang sige. tanong ko lang. Sa Biblia, yung bang sino ang
sino ang mas makapangyarihan? Yung bang sinugo o ang nagsugo? Yun lang naman ang tanong ko eh, kung saan pumupunta kasi. Kaya hindi sagot. Huwag kang mag-pause comments. Hindi, sagot. Sasagutin ko. Makinig ka. Makinig ka kasi sasagot ako. Sagot. Kung ukol sa Diyos, kung parte sa Diyos, ang sinugo, kapantay din sa nagsugo. Isaiah 48:12, kama 16. Kung parte ni Kristo na nagsugo at ang sinugo mga apostol, siyempre mababa ang mga apostol kay Kristo na nagsugo. John 13:16, kama 20. Hindi mo pala alam ang Biblia. Yan palang problema mo. Mateo 22:29. Mr. Moderator, para Okay na. Okay. Direct question. Object ka ng object dyan. Direct question. Wala ka lang tanong eh. Next question. Okay. Napakaliwanag ng tanong. Uulitin ko, Mr. Alvin, para maunawaan mo. Maliwanag ang tanong. Hindi ko, yung bang sinugo ay mas makapangyarihan kesa nagsugo sa... Yes or no lang yun. Bakit hirap na hirap ka doon? Songgot, huwag kang mag-comment. Sagot, makinig ka. Ukol sa Diyos, pag sinugo ang persona, kapantay. Hindi mo yan naintindihan? Ikaw pala hindi nakaunawa. Talata, letra po letra. Isaiah 48:12, kama 16. Stop. Time na. Dapat may pito tayo dito eh. Hi, Bro, Joven, pagka nag-time ako, pito ka. Sige. Okay. Ayos yan, mainit. Mainit at talakayan. Naglalagablab ng mga damdamin at kaisipan. Balat! Okay, so pupunta tayo doon sa ano, no? Pero bago yun, no? Magpalamig muna ng konti. Just give out 50 seconds. Okay, so kayo po ay nakikinig sa Debaters Convention live dito sa Debaters Convention page, no? So kung nais po ninyo mag-join sa aming katulad ng ganitong debate, no? Kung gusto niyo mag-join at maging part ng Debaters Convention, mangyari lamang po na mag-join kayo sa Debaters Convention group. At ang gawin po ninyo ay mag-fill up kayo ng form doon sa aming link na nakalagay dyan. Then, kung gusto niyo may makadebate, ay pa-schedule na po kayo dyan. And, salamat dun sa mga nanonood live and nakikinig, no? Salamat dyan sa inyo and shoutout dyan sa mga nandito sa loob, kay Johan, kay Sir Nas, kay Sir Shem, kay Pastor Joven, no? Shoutout sa inyong lahat. So, medyo mainit kaya medyo palamigin lang natin saglit. Okay? So, lumalagablab. Singita po, Salamat pwede sa ba comment. mag-order ng vitamin C, Vitamin mga C. kalahating Ay, karton? pwede. Yun, pwede. So, mangyari lamang po na makipag-ugnayan kayo dyan, kay Poging Nash at Kuya Sispo. Ayan, pwede po kayo magtanong sa Mr. kanila. Moderator, pampatangkad ba yung vitamin C? Matangkad. Okay. So, inom muna ng tubig, then, ayan. Ready na ba, Sir Robert? Okay, ready na? Ready na ba? Oh, ready na, sir. Okay, I give you 10 minutes for your rebuttal. So, ito time ko lang, saglit. Then, sige, okay na. Your time starts now. Okay. Ano ba ang iniiwas-iwasan ni Alvin? Bakit ayaw niyang sumagot ng rekta sa tanong at umikot-ikot pa? Ito, makikita na yung aral nila talagang hindi makabibya. Ano ang patunay? Madali lang ang tanong, yung bang sinugo ay kapantay o yung bang sinugo ay higit na dakila kaysa nagsugo o pantay sila, maaaring ganon. Paikot-ikot lang kasi alam niya maiipit siya. Paano? Bakit siya maiipit? Pakinggan ninyo, itong nasa gawa, 22 hanggang 24. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos.
Pinatunayan ito ng mga himala at ng mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Sino gumawa? Aba, ang sabi, ang Diyos. Sino yung Diyos na yun? Ang Ama. Sino yung gumawa? Ang Diyos. Kaya maliwanag na yung tinatawag na pagkapantay ni Kristo ng Espiritu Santo at ng Ama, malinaw na nilalabag nito ang aral ng Biblia. Hindi makabiblia. Bakit? Dahil dito sinabi mismo kasi ni Apostol Pedro na si Kristo sinugo sapagkat ang tunay na Diyos hindi isinusugo. Walang pwedeng magsugo sa tunay na Diyos. Samantalang ang Espiritu Santo at si Kristo isinugo. Kaya kung tinawag ni Apostol Pedro si Kristo sa kanyang sulat na si sinugo ng Diyos, pinatutunayan lamang noon na hindi sila magkapantay. Ano ang patunay na kapag ka ang sinugo at ang nagsugo, hindi talaga pantay? Si Kristo isinugo, alam ng lahat si Kristo isinugo, alam ng lahat ang Espiritu Santo isinusugo. Mangmang lang sa Biblia ang hindi nakakaalam ng dalawang bagay na yan. Ang Espiritu Santo isinusugo. Si Kristo ay isinusugo. Pero ano sinasabi ng Biblia ukol doon sa sinugo? Ito, patutunayan ko ang kamangmangang ng aral na yan. Ito siya. Sinabi ko sa inyo ang katotohanan. Walang aliping dakila kaysa kanyang Panginoon. O ang sinugo ay hindi dakila kaysa nagsugo sa kanya. Maliwanag, yung nagsugo, ang sabi, hindi dakila yung isinugo kaysa nagsugo. Si Kristo, sinugo ba? Sinugo si Kristo. Yan ang matibay yan na katotohanang hindi makita ni Mr. Alvin at ng simbahang Katoliko dahil ang aral nila ay wala at hindi makabiblia. Iyan ay kanina ko pa na paulit-ulit na pinatunayan na ang aral Trinidad hindi lamang wala sa Biblia, kundi ito ay aral na invento lamang. Hindi naman mahirap unawain kapag sinabing aral ay invento lamang. Kaya kahit ano pang gawin ni Mr. Alvin, patuloy at patuloy siyang kung napapatunayan na wala sa katotohanan ang aral nilang tinanggap. Bakit? Ano ang isa pa sa matibay na katunayan na talagang wala namang talagang Trinidad. Wala namang tatlong persona at ang aral na may tatlong persona ay hindi lamang taasang nilalabag ang Biblia. Ang sabi nga kanina sa 1:14-78, ang Diyos, ang sabi, my Father is greater than I am. Kapag greater, ang sabi nga ang Katoliko pag nabubuko sa pagkatao ni Kristo kumakapit. Bakit? Dahil kapag hindi napatunayan, ang tinatakbuhan ng mga, kasi tao si Kristo, may pagkatao kasi siya, kaya hindi niya alam. Kaya nga sa Mateo 24:36, ni ang araw ng paghukom hindi alam ni Kristo. Kaya, yan ba ang kapantay ng Ama? Hindi alam ni Kristo? Pagkatapos, tatakbo na naman. Tatakbo na naman. Kasi nga tao kasi siya, kaya hindi alam ni Kristo ang araw, ang oras ng paghukom. So, lahat ng talata, hindi naman sinasabing doon kung hindi alam ni Kristo. Hindi siya Diyos o tao siya. Wala doon. Wala sa tao siya o Diyos siya. Maliwanag na mayroong hindi alam si Kristo. Yan ay patunay na
Hindi sila pantay. Bakit? Sapagkat ang tunay na Diyos alam ang lahat ng bagay. Si Kristo, alam ba niya lahat ng bagay? Hindi alam ni Kristo ang araw at oras ng kanyang pagparito Tapos sasabihin, hindi, pantay sila. Saan ka naman nakakita, Mr. Alvin? Uy, saan ka naman nakakita kapag sinabing greater, pantay? Saan ka naman nakakita, sinugo, pantay? Yun nasa ang isip lamang ni Mr. Alvin Tamundok yun. So, kaya malinaw na malinaw pasasikat ng araw na napatunayan ko na ang aral Katoliko ay wala sa Biblia. Kaya ito, pupunta na ako dun sa, bakit ko sinabing talagang wala sa aral ng Biblia ang Trinidad? Ano ba yung patotoo nila? Ito, sa systematic theology, the term Trinity is not found in the Scripture. The invention of the term as ascribed to Tertullian. Ang terminong Trinidad ay hindi matatagpuan sa kasulatan. Ang pagkaimbento ng termino ay ipinalagay, gawa ni Tertulliano. Kaya nga malinaw. Kaya nga sabi ko, invento. Kapag ginawa lamang ng isang tao, invento o hindi invento. Si Tertulliano ang nag-invento ng word Trinity. Kaya nga ano ang patotoo pa? The Divine Trinity and Dogmatic Thesis. Ito siya. Through the exact term in which the Catholic or the Catholic Church has formally defined the dogma of the Blessed Trinity are not in the Bible. Mr. Alvin, kinukontra mo aral Katoliko. Ano sabi? Bagamat ang eksaktong termino, kung ang formal na ipinaliwanag ng Santa Iglesia na yung ng Katolika, ang dogma sa banal na Trinidad, ang mga ito ay wala. Uulitin ko, ang mga ito ay wala sa Biblia. Wala sa Biblia, Mr. Alvin. Kahit anong gawin mong paliwanag, inamin ng mga historiador, inamin ng mga kasulatang mga aklat Katoliko na wala sa Biblia. Hindi makabiblia. Kaya kahit anong gawin mong paulit-ulit na pagpapaliwanag, inamin na ng inyong mga aklat na ang Trinidad, wala sa Biblia. Ito ay isang inventong aral. Kaya, ang sabi, ito ay ang Trinidad, ito ay isang simpleng katotohanan at hindi matatanggihan. Yung katotohanan, hindi matatanggihan. Pangkasaysayan, ang sabi, pangkasaysayan at ilan sa mga pangunahing doktrina na gayon ay maituturing na mahalaga ang pananampalatang Kristiyano gaya ng tungkol sa Trinidad at ang doktrina sa kalagayang Kristo ay hindi umiiral bilang isang ganap at mayroong maliwanag at katanggap-tanggap na anyo para sa lahat hanggang sa ika-4 at ika-5 siglo. Biruin mo ang tagal bago. Ay, Mr. Alvin. Kaya, layas na sa Katoliko. Walang katotohanan sa Katoliko. Bakit? Mismong mga aklat kasaysayan, mismong mga aklat Katoliko, yung tinitindigan mong Trinidad na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pawang pantay-pantay, ay pawang bulaan lamang. Nasa kukote lang ng Papa nyo yun. Time. Okay, time na, bro Robert. Hey guys, please watch the Baiters. Okay, dyan po nagtatapos. Okay. Dyan po nagtatapos ang conclusion na ba yun? O may question pa? May question pa po yan. May question pa. Okay, sige. Okay, dyan nagtatapos ang ating rebuttal side ng negative side. Okay, so let's go to the cross-examination, 7 minutes ng affirmative sa negative. So, ready ka na, Sir Alvin? Please, ulitin ko lang.
bago ko i-set yung time. Pag nagsabi yung moderator, stop, you need to stop, okay? Alam ko naman, kaya, mabilis ninyong maiintindihan eh. Pagka may, may tawag dito, objection, papakinggan ko both side. Then ako yung magde-decide kung ano yung decision ko, yun yung masusunod. Okay po ba yan? Okay, Mr. Moderator. Sir Alvin, check natin yung mic mo kung naririnig. Sir Alvin. Sir Alvin. Mr. Moderator, mga ilang minuto pa tayo. 7 minutes, then 5 minutes both sa inyo. Sa final Bali, ano pa? No? Oh, magtatanong muna, Sir Alvin. Yes. Kasi anong gagawin? Mga kasamahan ko, pinapa-online din ako ng mga kasamahan ko sa trabaho. Pinapa-online ako, emergency meeting lang namin. Sige, okay na yan. Okay na, tama na yan. Next time na ulit. Nagka-emergency meeting, no? Kasi mimit lang kami sa Google Meet. Mga katrabaho. At saka so tingin mo, present pa ba si Mr. Alvin? Kung 7 minutes lang, tatapusin ko yung pagtatanong niya. Sa ano na lang, i-wave ko na lang yung conclusion ko. Negative yata, Pastor, yung signal ni Ka-Alvin. Nasa GC siya, pero hindi siya makapagsalita. Basa ko sa... Bumagsak mo yata yung signal niya. Wala na rin si Alvin. Wala na. Negative na yung pag ganyan. Signal na problema niya. Ako naman nagkataon na pinapa-Google Meet ako ng mga kasamahan ko mag-meeting lang dapat sa trabaho. Kaya kung wala na rin si Alvin, kasi gusto ko tapusin ko muna sana yung pagtatanong niya bago ko pumunta ron. Okay na sir. Wala na. Pwede ba andyan pa siya? Of course, pwede. Okay. Wala si Sir Alvin. Magpapaalam. Wala na rin si Alvin. Wala na rin ako. Wait lang natin. Kasi may wait natin ng Google kami. Sige, mayroon pa. Nagmi-meeting kami sa trabaho. Sige. Kasi wala na kailangan kasi makausap natin si Sir Alvin eh. Kaya nga sana pagbibigyan ko siya kung 7 minutes lang na pagtatanong. Ang problema kung magtatagal siya, baka ako naman ang maano sa trabaho. Ganun ba? Kasi sa trabaho to. Sige. Google Meet kami, wala. Kung magtatagal siya ng 10 minuto, hindi natin alam. Ako naman ang sa trabaho. Kasi wala siya eh. Sige. Siguro, na yan, nawala siya, nawala. Okay, ako pupunta na ako dun sa namin. Kasi gusto sana pagbigyan siya ng pagtatanong, i-wave ko yung conclusion ko. Kaya naging problema, wala siya. Okay. Antayin mo na natin si Sir Alvin, saglit lang. Para alam niya. Kasi sige, hintayin ko siya mga 2 minutes, 3 minutes no, kasi ubos na yung time eh. Kanina pa matagal tayo naghihintay. Di pa, 2 minutes lang tayo nag-aantay. Na ako. Importante kasi sa trabaho to eh. Pastor, wala na yan. Hindi makapasok si Calvin. Bumabagsak yung signal niya. Hintayin niyo lang kasi baka mamaya naubusan ng load. Load lang yan. Ako naman ang Mr. Moderator. Papa naman magkakaproblema. Sa trabaho kasi pinapag-Google Meet ako ng boss ko. Sige, ang decision ko is... Matagal kasi ako, binibigyan ko siya ng sana pagkakataon kaso kung tatagal siya, hindi ako pwede. Kaya nga, bigyan ko siya yung oras niya magtatanong siya, i-wait ko yung conclusion ko. Hinintay ka ng problema, wala siya. 15 minutes. O 15 minutes ka hinintay ni Bro Melcho nung nawala ka. Sige, Okay na, Mr. Para lang alam ng lahat, Mati Moderator, na kaya ako nagpapaalam, pagbibigyan ko siya ng pagtatanong niya, kasi matatagalan naman ako. Siyempre, ang decision ko, dahil may trabaho ka, so kailangan mo, si Alvin naman,
Alam ko, bumabalik yan eh. Babalik yan eh. Ang problema lang kasi sa'yo, sa side mo din. Ngayon, wala. Kasi bumabalik yan na nangyari na yan sa kanya noon eh. Ako sana, handa akong maghintay. Ako naman, sa ganyan naman dahil ano yan eh, palitan ng ng aral. Willing naman ako, ang problema, nagkataon lang ngayon. Lalo na, wala. Eh kung nandiyan lang kanina, edi tapos na sana tayo. No, para kausapin sige, ganito na lang. Summit namin. Ganito na lang. Moderator, noted mo yung request ko para alam ng lahat. Oo, kaya noted. nag-ano kasi matagal ang paghintay, no? Noted na ba yun, Mr. Moderator? Noted yan. Ay, hindi raw dyan noted yan, okay na. Wait lang. Yan na. Okay. Ayan na si Bro Alvin. Ayun. Ayan, nakapasok na ako. Yes, Mr. Moderator, I'm ready na. Kanina pa. Si Bro Robert, may trabaho, may emergency. Kunti lang naman. Bumaba na Hindi nila pigilan. Kunti lang naman eh. Di ba? 8 minutes, 7 minutes cross, tapos 3 minutes, latag. Summary. Hindi na daw kaya eh. Kasi hindi na talaga kaya eh. Palusot lang na yun, Mr. Moderator. Alam ko na yun, kilala ko ng taong yun. Palusot lang yun eh. Bakit lumaban siya tapos may lakad pala siya? Sabi ko 8 to 10 eh. Okay. Sige, Bro Alvin. So, ano muna tayo, no? So, hindi kaya ni Bro Robert, nagpaalam talaga siya na may emergency, baka daw matanggal siya pagka hindi siya nag-attend. So, dahil kanina hindi ka namin makontak or hindi ka makapasok, dahil nga marami yatang tao. So, inano ko siya na nakakami naman sa side niya kasi baka matanggal na. Whether kung nagsisisa naman siya o hindi, tawagan kita. Wala akong magagawa dun eh. Kasi sinabi niya baka daw matanggal siya. So, dito po nagtatapos ang debate. Okay, so last word, Sir Alvin, sa mga nakikinig. Pero wala nang side comment kasi wala siya dito eh. Okay. Sige, Mr. Moderator. Maraming salamat na lang yung mga sa iyo, una. Sige, Mr. Moderator, pasalamat nga, 1 minute. Pasalamat sa iyo, Pastor Perdy, sa pag-moderate mo sa amin. At saka kay Brad Sispo, ang kapatid mo, pag-record din naman. At saka kay Brad Joanes, di magiba ng MCGI, pag-record din. Maraming salamat, Brad Joanes. At sa mga kasama natin dito sa loob, si Pastor Joven nandito, Pastor Shimaya, at iba pa dyan, nakikinig sa atin, sila Rasha, sila Brad Nash, Buenavides, mga CFD, Catholic Defenders. Saka yung iba dyan, si Brad Noel, at yung mga kasamahan natin, pati na yung mga hindi Katoliko na nakikinig sa atin, maraming salamat. Tabay din kayo sa mga marami ko pang debate. By the way, ngayong Sabado, magtatagpo kami ni Brad Ali ng Muslim. Ang pagdedebatehan namin, ang tema is, ano at alin ang tunay na reliyon? Ang Islam ba o ang Kristyanismo, specifically the Roman Catholicism? Hanggang dito lang po, maraming salamat, magandang umaga, at God bless sa ating lahat. Hi, I'm Matilda, and you should watch the Debaters Convention. Please watch Debaters Convention. Hey guys, please watch Debaters Convention. Take care guys, bye! Please watch Debaters Convention. Kababayan na nandito sa Pilipinas at nasa iba't ibang parte ng mundo, please like and share Debaters Convention. Meron silang YouTube at meron din po silang Facebook page. Ako po si Badasen. Please, pa-like and share